Morning guys. Today is November 14th, 8:49 ng umaga. Tanungin natin si Siri kung anong temperature. What's the current temperature? It's currently 14 degrees. Yan guys, sobrang lamig. Sobrang ginaw. So, actually kanina pa ako gising. 6 o'clock gising na kami ni Butch. Kasi may pasok siya today. Second day ng school niya today. So, yun, pinag-prepare ko lang siya ng sandwich niya. Tapos yung breakfast ng mga kids. At the same time, walang pasok yung mga bata today kasi Teacher's Day. So, holiday sa kanila yon. Wala silang pasok. So, kami-kami lang ng mga bata ngayon sa bahay. So, yun. Umalis na siya after niyang mag-coffee. Na-prepare ko na yung baon niya at yung water niya bago siya umalis. Tapos, nagko-commute lang kasi siya to go to school. Kasi mahirap maghanap ng parking sa location kung saan andun yung school niya. So, yun. Mas minabuti na lang niyang mag-commute, mag-bus. So, yun guys. So, nakahiga lang mula kanina. While yung kids currently nagbe-breakfast na sila ngayon. So, dito ako ngayon sa isang spare bedroom. Ang ginawa namin guys, naging walk-in closet na lang namin siya. Kasi nga, 4 bedrooms yung bahay. Alangan namang maghiwalay pa kami ng bedroom ni Butch. So, yung mga bata, tig-isa sila ng room. Tapos, ginawa na lang naming walk-in closet itong extra room. So, yan lang guys. Ang uwi ni Butch, mamaya pang mga 3 o'clock kasi yung pasok niya hanggang 2 p.m. So, around, pa siya makaka-uwi? Around 3 o'clock. Kasi ang pagko-commute would take him around an hour. More than an hour. Makarating dito sa bahay. Mom? Yes, love? Buy more vitamins. Oh, we still have stock. More than that? Yes. You You wanna say hi to my vlog? Hi, guys. Say good morning, guys. Good morning. Ouch. Really? I think. So, ayan guys. Lalagay ko lang ito sa closet. Yung damit ni Butch. Ano ba dito? Yung sweater niya. Ouch! We are the ouch. So beautiful. So, Wanya. may nakita akong book dito si guys. Go. Kay Nora Roberts. Sino dyan ang nakabasa na nito? Yung mga books dito guys sa Ukay, sobrang mura. Tig to $2 to $3 lang sila.
Kasi yun, pagkatapos mong basahin, pwede mo silang i-donate para mapakinabangan din ng iba. Yan. And put and make the name. You have to put in the first one as Sam's first gaming bag, right? Yan. Okay, that's a little bit. Kape tayo, guys. So, yan. Makita nyo, wala pa rin yung dining table. Supposedly, tomorrow darating yung dining table kasama ng mga sofa. Yan. Kaso, naka-receive kami ng notification kahapon na yung dining table daw is hindi pa dumating. So, ewan ko. Hindi ko pa alam kung kailan namin marireceive yung dining table. Yeah. Internet is slow.
Hi guys! Hello, hello! Monday, November 24, 16 p.m. Ang init! Yay! Init! Init. Ask natin si Siri kung anong temperature. What's the What's current, the current temperature? It's 22 degrees right now. Alam mo, itong 22 degrees na to, ito na yung winter namin sa Abu Dhabi. Mom, why did you copy me? Pero kasi dahil mataas yung araw, mainit. Ouch. Ouch. At dahil gusto namin makatipid ng kuryente, hindi naman Without ganun kasi glass. kainit. So, Your glasses are gone. hindi ko muna i-on ng aircon. Sa Abu Dhabi kasi, yung tenancy namin doon, kasama na lahat ng water electricity sa binabayaran namin. Ano siya, non-metered. So. Yung payment namin ng tenancy is magkakasama na lahat doon. Yung accommodation plus water, electricity, inclusive na yun doon sa binabayaran namin. Unlike dito sa New Zealand, separate mong babayaran yung accommodation, separate na babayaran yung water, electricity. So, yun guys. Siyempre dahil Monday, November 20. unemployed pa kami ni Butch, so we're trying our best para makatipid ng utilities expenses. Kukwentuhan ko lang kayo ng slight background nung job hunting ko dito sa New Zealand. So, weeks prior to arrival here sa New Zealand, naisip ko, try ko kayang mag-apply. Kasi hindi naman ako nag-expect na may magre-respond kasi nga, yung sa nakalagay sa CV ko is UAE number. Ang binago ko lang sa CV was open work visa in New Zealand. Ayun lang. Tapos, nung pagdating namin dito sa New Zealand, nag-start nang mag-respond sa akin yung mga in-applyan ko. Sin 3 or 4 days sa pan-arrival, meron na agad nag-set ng interview sa akin. So, yun. Nung time na yun, guys, yung interview was like virtual lang siya. Hindi siya face-to-face. So, over the phone, yung initial interview, I think, third day ng arrival namin dito sa Auckland. And then, after ng telephone interview, tinanong ako if pwede akong mag-exam. Virtually lang din. And at the same time, set for like video call interview. Sinet yun after 3 days again. So, yung exam, pinadala sa akin yung link, naka-timer siya. 1 hour yung exam. At same day ng telecom interview ko, dun ko din siya ginawa. Tapos, yun, after 3 days again, yun na yung virtual interview ko sa recruitment company. So, nung patapos na yung interview, tinanong ako ng recruitment kung kailan ako makakapag-join.
And ayun nga, wala kasi kaming address during that time. And as you know, nahirapan talaga kami sa pagkuha ng bahay dito sa New Zealand, paghahanap at pag-approve ng bahay na titirhan namin sa New Zealand. So, I couldn't commit kung kailan ako pwedeng mag-join. So, ang sinabi sa akin, kung hindi ka nagmamadali, once na nakasettle na kayo, give me a call, tapos tignan natin yung mga positions na open that fits your qualifications, that fits your skills and experience, tapos we'll take it from there. So nung nakasettle na kami ng bahay, like as in muna, nag-stop muna ako totally ng paghahanap, ng pagsasubmit ng CV. So, tinapos muna namin, even yung furniture hunting, as in lahat, nice muna namin yung sa bahay, sa school, ng mga bata, ganyan. Tapos, si Butch, during that time, as in hindi talaga siya nag-try na mag-apply muna kasi kailangan niya munang i-clarify dun sa school yung 20 hours na required siya na mag-part-time job. So, siya yung sa internship niya. So, may question siya na kailangan niyang clarify bago siya mag-start na mag-submit ng CV. So, yun. And then, as soon as mag-start ulit ako, ang dami ulit na tumatawag sa akin, nagre-reach out for interview. And finally guys, merong isang company na which I think I will be announcing that in few days. Kasi nag-aantay talaga ako ng finality. So, nagkaroon ako ng interview, panel interview siya, pero virtual din. And then, this was done like 2 weeks ago. And then, yung general manager, isa siya dun sa nag-interview sa akin. Tapos, yung isang magiging supervisor ko. Tapos, nung na-interview nila ako, same day, yung afternoon, kinontak ako ng HR. Ang in-inform ako na good news, na next step na kami sa application mo, which is the background checking. So dito sa New Zealand, it's a big deal yung background check. As in, maghahanap ka ng bahay, kailangan may background check rin. Maghahanap ka ng work, may background check rin. So meaning, tatawagan talaga nila or magko-communicate talaga sila sa character references mo. So ang nangyari was, ang binigay kong character reference was 2 matataas na tao dun sa pinanggalingan kong company. One of which was yung CEO namin. Siya yung boss ko from my previous company sa Abu Dhabi. And the other one was the director sa company rin na pinagtatrabahuan ko sa Abu Dhabi. So, silang naisip ko kasi feeling ko sila yung makakapag-prove kung paano ko magtrabaho. Kasi gustong-gusto ko talagang makuha itong job na to na nakita ko. So, I was so happy. Ang problema was, aside from time difference, 9 hours. So, umaga dito sa New Zealand, madaling araw naman sa UAE. Tapos, pag umaga na sa UAE, 5 o'clock na dito. Tapos, patapos na yung office hours. So, it was so difficult na mag-communicate sa UAE kasi nga, yun, aside sa time difference, yung mga binigay kong character references were
not yung lower level. Yung mga binigay ko were on yung mismo talagang top level positions ng management ng kumpanyang pinanggalingan ko. So, nagpaalam naman ako sa kanila and they were so willing na ibigay yung contact details nila like to help me get the job na talagang gusto ko dito. So, ang nangyari was, parang merong isang agency na nagko-conduct ng background check. So, yung agency na yon, siya yung magre-reach out dun sa character references mo. Tapos meron silang questionnaires doon na, I didn't know ganun kahaba. As in, 8 pages, guys. I'm not sure if ganito rin sa ibang companies dito sa New Zealand. Pero, siguro considering din dun sa sensitivity or dun sa confidentiality nung in-applyan kong job and yung sector ng in-applyan kong job. Ganon karami yung questions. Parang talagang halugugin nila kung papaano ka, sino ka nung kasama ka nila. Papaano ka magtrabaho, ano yung kakayahan mo, hanggang saan yung kakayahan mo, ano yung skills mo, ano yung mga strengths mo, ano yung mga ayaw nila sa'yo, kung meron man. Lahat-lahat itatanong nila dun sa pinanggalingan mo na work. Which is as much as possible, ganun talaga yung mga ibibigay mong character references, yung mga naging boss mo sa mga previous employers mo. So, yun. Yung agency na yun, nung nagsisend siya ng link, for some reason, hindi pumapasok ang emails or yung links na yon sa emails nung dalawang character references ko, yung nung CEO at saka nung director. And then, ang medyo awkward pa was, nag-follow up ako sa kanila, wala naman pala silang nare-receive. So parang, ang sabi ko dun sa HR nung nag-hire sa akin, was, is it possible na manual email na lang ang i-send sa kanila just to be sure na matatanggap nila? Kasi nag-extra effort na yung executive assistant ng CEO, as in pina-check pa sa IT, baka daw naka-block yung may naka-block na email from here sa New Zealand. As in, in-screenshot pa lahat ng mga naka-spam na emails or naka-ban na emails. Wala talaga na galing sa New Zealand. Which was hindi namin ma-identify kung technical issue ba yun, IT issues, hindi namin ma-identify. So, ang nangyari was, nag-send na lang sila ng manual email para sa character references ko. Natanggap nung CEO at I was so happy kasi talagang immediately nag-reply yung boss ko dati sa character reference, and yung mga binigay niyang feedback, I'm so thankful at elated kasi alam mo yun, yung parang nakaka-overwhelm, nakaka-happy yung mga feedback niya sa'yo na yung ganun kataas yung tingin niya sa'yo, yung sa na-contribute mo dun sa pinanggalingan mong company. So, ang dami niyang positive na sinabi dun sa evaluation, and then in-screenshot nung CEO yon yung page na yon. Actually, first page lang. Yung remaining 7 pages, hindi niya na-send sa akin for some reason kasi nung in-attach niya sa WhatsApp, yung first page lang ang lumitaw, ang nag-show. Ang problema, yung sa director naman, yung link, yung email, hindi naman siya pumasok. So, again, nag-request na naman ako sa HR, baka pwedeng i-resend sa email ng director. So, it took almost 2 weeks bago matapos ang character referencing. And it turned out very positive naman kasi kanina nag-reach out sa akin yung general manager. And yun nga, gagawan na nila ako ng offer letter, tinatanong kung kailan ako pwedeng mag-start, ganyan. So,
ipapa-approve muna niya yon sa upper management, and once na ma-approve yon yung offer letter ko, doon niya i-communicate sa akin. And then, hopefully daw, makapag-start na ako by December 11 nung job ko. So, I'm very happy and very positive, guys. And at the same time, guys, alam mo ba, habang nagko-communicate sa akin yung general manager, another company, which is one of the biggest companies here sa New Zealand, nag-respond sa akin dun sa application ko na kino-consider din nila ako for a very good position din, na same lang din naman ng dating work ko. And mas maganda actually ang offer. Kaya lang, anong tawag dito, yung parang naisip ko, once na na-finalize yung sa nauna, compare dito sa kanina lang, yun na syempre yung kukunin ko, yun sa nauna. Although mas mataas ang offer nitong sa second one, yung kanina lang, naisip ko in terms of, anong tawag dito? In terms of yung stability. Although, very stable yung company, guys, kasi number 1 company siya dito sa New Zealand. Hindi ko na siya babanggitin. I-search nyo na lang siya. I-search nyo na lang siya sa Google. So, yung isa kasi, siguro maintindihan nyo ako later on. Once na na-receive ko na yung offer letter. At least may konting clue ako na maibibigay sa inyo kung bakit yun yung kinuha ko. Mas malaki yung offer nitong kanina lang compare dun sa isa. Although maganda rin ang offer nung isa, nung nauna. Pero mas choice ko yung nauna. Ma-explain ko sa inyo later on. So, ayun guys, nag-aantay pa rin ako. Hopefully this week, ma-finalize na yung offer letter sa akin. Para finally guys, makapag-relax, makahinga na kami ng maluwag. This time si husband naman ang magfo-focus sa job hunting. Although nakapag-start na siya, and the thing was, may mga nagre-respond sa kanya sa applications niya, pero ang nire-require is full-time, not part-time. Kasi kung student visa ka, dito sa New Zealand, allowed ka lang is 20 hours per week na mag-work. Part-time lang, not full-time. So, may mga nagre-reach out sa kanya na companies sa field niya mismo. Kaya lang, yun nga, ang hanap nila is full-time, not part-time. So, we'll see guys. Again, ang motto natin sa buhay, ang faith natin sa buhay is, God will never take you to where the grace of God cannot protect you. So, yun lang ang lagi nating paniniwalaan. At si God naman alam niya kung saan niya tayo gustong mag-prosper at mag-succeed sa buhay. Kung saan tayo magiging komportable, kung saan tayo magiging maayos, mabuti. So yun, babalitaan ko talaga kayo guys. So, we'll see you shortly.